Oh, ngayon simulan na natin itong part 2, mga bossing. Dito talaga matindi ang mga revelasyon dito. Deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez. Mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako... Natingin nyo ba AI to? May AI ba na ganyan? Nagbabasa? Oh, pati anino. Ayan, oh, kita nyo naman, oh. Parang ginawa niya lang to sa gilid ng apartment niya, eh. Mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Eto na. Op! Part 2. Excited na kayo? Eto na, part 2, mga bossing. Sige na. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sec Mina Pangandaman. Bago namin ginawa o tinapos ni Si Sec Mina Pangandaman, ikaw Mina Pangandaman, patawa-tawa ka pa kahapon, ha? Hi, kamusta na kayo? Putang ina mo. Nangamusta ka pang hayop ka, ha? Ito matindi. Putya, ito yung kapitbahay mo na banas ka tapos kinakamusta ka pa. O, anong explanation niya kahapon? In-explain niya sa kahapon how budget works. Which is alam naman na natin yun how budget works. Diba? Taon-taon, alam naman na natin yan. Naubuksan na nga ang utak ng mga Pilipino kung paano gumagana yung budget dahil dyan sa blankong BICAM na yan. O, diba? O, yun nga, hindi nila may paliwanag eh. Sabi nga ni Bongbong, blankong BICAM, wala namang ganun. Vinito ko nga eh. Vinito ko nga yung one. Yun yung isa pang ano nila, yun yung isa pang argumento nila. Vinito ko nga yung 190 billion eh. Vinito ko nga. Oh, kasi ibig sabihin nun, talagang ayaw ko nito. Oo, kasi supposedly ang ang budget na nanakawin ninyo 290 billion sana yan, hindi lang 100 billion eh. 290 billion. O, tinanggal mo kunyari yung 190 billion para hindi ka mapagbintangan. Para masabi na malinis ka. Dami ng mga ganyan mga pelikula, di ba? Yung akala mong kakampi, yung pala yung kalaban. Yung akala mong kasama mo, best friend mo, yun pala, yun yung nagtatraidor sa'yo. Marami ng mga ganyang pangyayari, mga bossing. So, ang ginawa nila, tinanggal nila yung 190 billion, iniwan yung 100 billion, o kumita pa rin sila. O, nagmukha pa sila, mantakin mo, kumita na sila, nagmukha pa silang hero dun sa pagtanggal nila pag veto, di umano. So, the fact na meron kang ang vinito, ibig sabihin, palpak talaga yung budget na yan. Diba? O, sige, diretso. Senator Chis Escudero during the BICAM. Sinabi pa ni Sec Mina, everything is cleared with the President. Basta importante, pasok ang pondo na request ng Pangulo. The following day, sinabi ni Sec Mina, approve na si Presidente BBM sa lahat na binawasan na ahensya. Masaya na ang Pangulo dahil naipasok ang gusto niyang 100 billion insertion. Masaya. Masaya na ang Pangulo. Party-party na naman sila. Inuman session na naman yan. Oo, hit-hitan session na naman. Ang saya-saya nila, di ba? Ang sinasabi ko sa inyo eh. Wala pong perang napunta sa akin. Lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. Diyan hindi ako naniniwala, Zaldico. Maniniwala ako sa mga sinasabi mo, pero dito na wala kang kinita, putang ina, imposible yan, sir. Sir, imposible yan. Oo, putang ina, ikaw talaga, Zaldico, ha. Okay na sana eh. Tangina, umaming ka na sa krimen ninyo eh. Umaming ka na magnanakaw ka rin. Parang gusto mo iligtas yung sarili mo, dito ka masisira eh.
Dito ka masisira, wag mo iligtas yung sarili mo. Putang ina, maniniwala ka, ikaw ang inuutusan magnakaw ng pera tapos sa partihan hindi ka kasali. Ang tanga mo naman. Sobrang bobo mo. Tangina, wag niyong lokohin yung mga Pilipino. Putang ina, okay na tong ano mo, revelasyon mo eh. Pero yung iligtas mo yung sarili mo, gago, wala ka nang ligtas dito. Maniwala ka, Zaldico, kahit nagsasabi ka ngayon ng katotohanan, kasi nga, that is a dead man's confession. This is a dead man's confession kasi papatayin ka ng mga yan talaga. Kaya gusto mong mangyari bago kanila patayin, meron maibulgar mo man lang yung mga kasalanan nila, kahayupan nila. Pero putya, yung gaguhin mo kami, gagawin mo kaming tanga katulad ng mga loyalista at saka ng mga dilawan tae, na dahil lang gusto namin yung sinasabi mo, tinuturo mo yung mga amo mo, sasabihin mo sa amin na wala akong kasalanan. Putang ina mo. Gago. May kasalanan ka, magnanakaw ka, sabihin mo. May nakuha ka din. Imposibleng wala kang nakuha, kalokohan mo. Nakita mo yung sinasabi ng mga taga DPWH diyan sa ano, nanghihingi si senador ganito. May porsyento si senador, 25%. Sa 25% niya, mapupunta sa akin magkano? 2%. May mga porsyento yung mga yan. Tangina nyo, lolokohin nyo pa kami. Okay na yun eh. Okay na, umaming ka na eh. Wala, itong confession mo na ito, kasama ka dito, hindi ka makakalusot. Maniwala ka, pero ikaw ang least guilty. Ikaw ay, kumbaga, pwede kang maging state witness. Pwedeng makaligtas ka sa kaso sa mga ebidensya na ipakikita mo. Kasi nga, meron kang amo eh. Ituturo mo yung amo mo. Pero hindi ibig sabihin nun, not guilty. Maybe less guilty, but not guilty. Malabo yung not guilty, boss. Hindi pwede yan. Huwag nyo kaming lokohin. Wala kang natanggap na pera, ulul. Utangin na mo, 3 taon yung ginagawa yan eh. 3 taon kang Appropriations Committee Chairman. Ibig sabihin, 3 taon nyo nang binababoy yung budget natin. Itong pinag-uusapan ngayon is only 2025. What happened to 2024? What happened to 2023? 2024, mas malaki na budget ng DPWH kaysa sa Department of Education. Ha? So, ibig sabihin, 2024, corrupt din yung budget na yan. Hindi lang natin tinitingnan kasi dito tayo maraming ebidensya sa 2025. 3 taong kang Appropriations Committee Chairman, Zaldico. Imposibleng sa 3 taon na yan, wala kang kinita. Pwede ba yun, umaani ka, ikaw yung magsasaka, ikaw yung nagtatanim ng ng mga palay, pag-ani ng palay, puta sa kanila yung bigas? Hindi pwede yun, meron kang konting matitira sa'yo. Katarantaduhan yung sinasabi mo, but sige, pagbibigyan pa rin kita. Oh. Ako lang at ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Mark Tiksay, at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez sa North Forbes Park, South Forbes Park, hanggang sa Malacanang. Nako, ito na yung exciting part. So dito ngayon papasok yung kay Orly Guteza. Oh, kasi sigurado ako si Orly Guteza walang walang connection dito kay Zaldico. Kasi ito bibigyan ko kayo ng isang chismis na hindi kumpirmado, wag niyo akong i-quote. Oh, pero di umano, natatandaan niyo yung kinuwento ko sa inyo na si Orly Guteza. Yung may isang gobernador tumawag sa isang media, tinatanong, totoo ba inambush si Guteza? Totoo ba? So, nagulat yung media na yun. Tumawag yung media doon kay Mike Defensor. Boss, totoo ba inambush? O syempre si Mike Defensor, ha? May ganyong, totoo, sandali lang, magtatanong ako. Syempre si Mike Defensor, nagtanong-tanong na hanggang sa matuntun niya itong mga nagkakanlong kay Orly. Tapos sabi, sir, confirmed. Confirmed po na someone tried to ambush or assassinate si Orly Guteza. Nahuli namin, sir. Nahuli namin. Tapos, ang ikinanta nung tao na nahuli namin, ito si Zaldico. So, ito chismis lang to chismis lang to. Narinig ko lang din to. Hindi to totoo hindi to kumpirmado. Pero since narinig ko, sasabihin ko na din. Pero wag niyong paniwalaan ha. Sinasabi ko na wag niyong paniwalaan ha. Pero narinig ko lang to. Total, tayo lang naman nagkukwentuhan eh.
Oo, na meron daw silang nahuli na supposedly mag-assassinate kay or napag-utusan na hitman na trabahuin si Guteza. Tapos, ang nag-utos daw ito. So, gusto nga nito ipapatay si Guteza eh. Kung totoo yung balita na yun ha, kung totoo yung kwento-kwento na yan, yung chismis na yan, kung totoo yan ha. Oh, so, lumalabas nga gustong ano nito. Tingnan mo, hindi lumabas yan sa media. Oh, because they're controlling the situation. Nagpakalat na nga ng tao ito para kanain niyang Guteza. Kaya lang siguro talagang na-realize nito ni Zaldico na, teka putyang ina, ako yung gumagawa ng paraan para patahimikin ko yung mga testigo na ang itinuturo sila. Tapos, pag napatahimik ko yan, o di putang ina, wala nang magsasalita tungkol sa kanila. Ako na naman may kasalanan. Kasi yung ibang mga testigo, ako din ang tinuturo eh. Yung si Toby Chanko, ako tinuturo eh. Si Ombudsman, ako tinuturo. Lahat, ako na tinuturo eh. Kasi kung ipapapatay ko to si Orly, wala nang magtuturo sa kanila. Si Orly na nga lang nagtuturo sa kanila, papapatay ko pa. Siguro talagang maraming realization. Siguro he came up to his senses. Itong si Zaldico, siguro sa tagal niyang di natutulog, kakaisip na, teka, putyang ina, parang hindi na yata nila ako tinutulungan ha. Parang bantay sa lakay na yata itong mga to ha. Putya, papatayin na ako ng mga to. O, kaya ngayon, ito gumawa na siya ng video. O, ngayon, pinatunayan ngayon nito ni Zaldico na kahit walang notaryo, yung statement ni Orly Guteza, totoo. Kami nung mga tao ko, at saka nila Orly, nagdi-deliver lang kami ng pera. Wala akong natanggap ha, ulul. Sinabi na ni Orly na sa ilang maleta, yung konti natitira sa'yo. Maaaring hindi ikaw yung may pinakamalaking share, pero may part nung maleta na yun na dinideliver nyo, iniiwan sa'yo. Siguro kung mga 19 na maleta yan, baka isang maleta sa'yo dyan. Oh, so ganun kalaki, imposible naman gagawa ka ng bagay na wala ka man lang pakinabang. Imposible yan, sir. Mabait kang kaibigan, naniniwala ako, pero sigurado ako hindi ka tanga na kaibigan, negosyante ka eh. O kaya ka nga yumaman sa negosyo mo dahil mautak ka eh. So imposible gagawa ka ng krimen tapos sila lang makikinabang. I don't think so. Huwag mo na iligtas yung sarili mo dito, Zaldico, wala ka ng takas dito. Visit ka. Oh, so eto, pinatotohanan niya yung kay Orly Guteza. Yun ang pinakamagandang plot twist talaga dito. Ngayon, matataranta na to sila Lacson. Putang ina, patay tayo nito. Kasi inaantay nila yung part 2 eh, di ba? Oh, sige, ito na yung part 2. Yung mga deliveries po ay merong record. Patay tayo dyan. Yung deliveries merong record. Yan yung sinasabi ko eh. Wala ba man lang mga text? Hindi ba man lang nila kinikuha ng picture yung mga maleta? O, ayan na yung mga maleta. O, hindi man mga Rimowa yan. Kasi yan na naman na magiging rebuttal nila dyan. O, sabi ni Orly Guteza, mga Rimowa daw yan. Hindi naman mga Rimowa yan eh. Yung ilan Rimowa. Pero, we are talking about not just one delivery. Hindi ba? Minsan pag wala si Orly Guteza, anong sabi niya? Is somebody making the delivery? Kapag wala ka, opo. Nandun naman yan sa GC namin. Kung hindi kami available, yung isang grupo. Oh, kasi ilang kaming security niya, 100 eh. 'Di ba 100 ang security ni Zaldico, 100. So ilang grupo 'yan nang nagdi-deliver ng pera. Oh, probably sila Orly Guteza doon sa ilang pagdi-deliver niya, mga Rimowa yung maleta. Pero this time itong mga maleta nito hindi na Rimowa pero hindi naman ipakikita ni Zaldico siguro 'yan. 'Di ba? Kung hindi naman niya siguro pipicturean yung mga maleta na 'yan. Kung walang connect yan doon sa kahit papaano nagtatago ito. Syempre, mautak din yan si Zaldico eh. Palagay ko, nasa isip din niya na balang araw, ido-double cross siya ng mga ito. Kaya sigurado ako ito si Zaldico, nagtabi to ng mga ebidensya, hindi lang mga picture ng maleta palagay ko. Baka pati video na sinasalansan nila yung mga pera na yan sa maleta, picture na sinasalansan nila yung mga pera na yan dyan, meron yan. Meron yan. Hamunin nyo ng hamunin si Zaldico, putang ina nyo, tinan nyo, lalabas lahat ng baho nyo. Oh, pero ito, meron siyang ebidensya, mga bossing, galing to mismo sa kanya. Naghahanap kayo ebidensya, di ba? Ayan oh. Si Orly Guteza, wala siyang picture. Hindi natin alam kung wala talaga o may tinatago rin siya. Pero ito na, pinatunayan na ni Zaldico na yung sinasabi ni Orly Guteza totoo. Eto, yung mga maleta, tingnan nyo. Totoo po yung sinasabi niya. Yan oh, ayan na yung mga maleta. Ito, Rimowa na to. Oo, ganyan. Rimowa na yan. Kaya lang, iba na kulay. O, kasi iba-iba ang kulay ng Rimowa eh. Merong tanso.
Karamihan ng Rimowa, yung classic is yung parang mukhang aluminum. Pero ito, yung print na itong maleta na to, looks like a Rimowa maleta to. But irrelevant na yung brand ng maleta. Irrelevant na yung brand ng maleta. Makikita mo dito, ayan, may mga post ito, nakikita mo sa ibabaw, may mga nakadikit. O, ayan na. So, talagang kumpirmado yung sinasabi nito ni Orly Guteza na nagdi-deliver sila ng mali-maleta na pera. O, ayan na yun. Orly Guteza na nag-deliver siya sa Forbes Park. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Guteza na nag-deliver siya sa Malacanang. Oy, nag-deliver si Orly Guteza sa may Aguado. O, di ba yung Aguado, mayroong bahay daw si Romualdez doon. Tapos doon sa Aguado may gate papunta na Malacanang. So totoo yung sinasabi ni Orly Guteza. Naman nagsabi Si Zaldico na nagsabi na totoo yung sinasabi ni Orly Guteza. Totoo yung sinasabi nag-deliver siya. Galing na ito mismo sa amo ni Guteza. Kasi noon, dinideny nila yan Hindi ba? Dinideny nila yan. Ang dami nilang mga kung ano-anong pautot. Ngayon, lumabas na. Galing mismo kay Zaldico. Totoo yun. Nung siya ay nasa Senado. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries, ay ilalabas ko po together with this video. Ayan na yung mga maleta. Ang daming pera niya. Sana all. Ayan yung taxpayers' money. Titigan nyo maigi. Titigan nyo maigi itong mga maleta na ito. Nandiyan yung pera na dapat sa inyo. So, iisipin mo pa ba? Dilawan ako Ang makikinabang dito si Inday Sara Di bali nang nakawan ako, wag lang maging presidente si Inday Sara. Bay, gago ka. Putang ina mo ka. Dahil lang sa kulay mo sa politika, kahit tinatarantado ka na, yan nga actually ang ginagamit nito magpinsan na ito Yung galit nyo sa mga Duterte para hindi kayo magalit sa kanila na ninanakawan nila kayo. 10 bilyon lang ang ninakaw ni Janet Lim Napoles. 10 bilyon. Itong ninakaw ni Bongbong at saka ni Romualdez dito, daan-daan bilyon to. Ito, according to Zaldico, hindi ako nagsasabi nito. Ine-echo ko lang yung sinasabi niya. Kung totoo yung sinasabi ni Zaldico, ganun kalaki yung ninanakaw sa inyo. And ilang taon na to? We're talking about just 2025. What happened to 2023, 2024? Tapos papunta na ng 2026, ganyan na naman yan. Kita nyo kayo, patay gutom, isang kahig, isang tuka kayo, tapos sila mali-maleta pera nila. Isipin yung maigi, mga dilawan. Putang ina, get your act straight. Hindi pwedeng dahil lang sa galit nyo sa mga Duterte. Ayaw nyo nang batikusin itong magpinsang gago na ito. Kasi kung ganyan ang ninyo, dinadamay nyo kami, mga punyeta kayo sa mga kahayupan nyo. Dinadamay nyo kami sa katangahan ninyo kung hindi kayo sasama sa amin para banatan itong mga hayop na ito, palayasin itong mga ito sa kanilang mga pagnanakaw sa Pilipinas. Ibig sabihin, kasapakat kayo, plain and simple. Kasapakat kayo habang hindi naman kayo nakikinabang dito sa mga perang ninanakaw nila sa inyo. They are taking advantage of your hatred with the Dutertes. Tinitake advantage nila yun para magnakaw sila. Hindi naman magagalit sa atin yung mga dilawan tayo. Hindi magagalit sa atin yan. Kasi nga, pag pinatalsik nila tayo, si Inday Sara magiging presidente. Pag naging presidente si Inday Sara, hindi nga sila nanakawan nun, pero lalatiguhin sila nun. O at least dito, hindi sila masyadong nasasaktan. Gutom lang sila kasi ninanakawan natin sila. Pero hindi naman natin sila sinasaktan, di ba? So saan sila? Doon sa sasaktan sila? O doon sa nanakawan lang sila? Doon na lang sila sa nanakawan sila. Di ba? Ganun So tatanga-tanga kayo mga dilawan kung pagtatanggol nyo pa rin ito si Bongbong dahil lang ayaw nyo kay Inday Sara. Oo, mga gago kayo talaga. Dami Putsang ayan, ang dami pakita mo nga, Zaldico yung kotse mo na yan. Para maniwala sila lalo na totoo yan. Putya, saan ka makakita, magta-travel ka, ganyan karami maleta mo. After po ng approval ng budget sa General Appropriations Act of 2025, nagtanong po ako sa DPWH kung magkano ang kailangan na ibigay sa Office of the President o ang SOP na bigayan. Ang sinagot sa akin ay 25%. Ang ibig sabihin nito, 25% ng 100 billion ang SOP na kailangan ibigay kay BBM mismo. In total,
25 billion ang napunta kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ngayon, Again, the 100 billion is the insertion. Okay, marami kasi maghahati-hati ron. Kung ghost project yon, marami maghahati-hati doon. May pera doon yung contractor, may pera doon yung district engineer, may pera doon yung DPWH secretary. So marami maghahati. Tapos hahatian pa yan si Romualdez, hahatian pa si Zaldico. So 25% yung napunta sa kanya. So 75% paghahati-hatian yan ng siguro 25 sa kanya, 25 din kay Romualdez. 25%, so may 50% na lang na paghahati-hatian lahat. Siguro kay Zaldico diyan mga 10%. Tapos syempre yung other 40% paghahati-hatian na yan doon sa ibaba para hindi na sumabog itong issue na ito. Lahat yan babayaran niya. Kaya hindi ako naniniwala walang kinita dito si Zaldico. Malabo yan. O tanga lang ang maniniwala diyan. Hindi porket naniniwala kami sa sinasabi mo tungkol sa sa mga amo mo, maniniwala na kami diyan. Maaring sinasabi na hindi, pag nagsinungaling siya sa isa, sinungaling siya sa lahat. Hindi rin. Hindi rin. Maaring nagsisinungaling siya para iligtas niya yung sarili niya, pero yung mga sinasabi niyang iba totoo. Oo. Pero kung ako sa Zaldico, sabihin mo na rin kasi, hindi, ganito yung mga kinita ko rito. Tapos ang kinita nila ganito. Wag mong ililigtas yung sarili mo, Zaldico. Para kang tanga. Gagawin mo kaming dilawan hindi naman kami mga DDS kami, matatalino kami. ay hinahamon ko si Ombudsman Remulla kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang fraternity Brad at ang kanyang kaibigan. Kaya naman pala Brad pala sa fraternity. Ito si Romualdez. Hindi natin alam ha. Kabrad pala nito Kabrad pala ni Boying, ito si Romualdez sa fraternity. Kaya naman pala may connect. Kaya naman pala panay ang ligtas nito ni Boying sa kabrad niya. Kaya naman pala nilalaglag nito ni Boying ito si Zaldico, baka hindi niya kabrad. Ngayon imbestigahan mo yung kabrad mo kung totoo. Ikaw naglilihim ka, kabrad mo pala yan, hudas ka. Na si Speaker Martin Romualdez, kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM nung SONA, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa investigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. Tingnan mo, Lacson. Ikaw yung may hawak ng Blue Ribbon Committee. Tinitira mo ito si Zaldico. Naniniwala pala siya sa kapasidad mo. Tarantado ka din Pakinggan ninyo itong sinasabi niya. Tapos imbestigahan ninyo yung 100 million insertion. Binigay na nila yung listahan ng 100 billion pala. 100 billion insertions. Ibinigay na nila yung listahan sa inyo. Silipin nyo na lang yun. Saan napunta yung 100 billion na yun? Ano yung mga proyekto na yun? Yun yung puntahan nyo, ICI. Hoy Magalong, punyemas ka, laki ng tenga mo. Sana naririnig mo to sa laki ng tenga mo. Dapat naririnig mo to walang obstruction. Talagang kailangan imbestigahan ninyo yung 100 billion insertion. Saan napunta yan? At puntahan nyo isa-isa yan. May proyekto ba yan? Kasi sinabi na mismo ni Zaldico na itong mga listahan na ito, diyan ko inilagay. Yung 100 billion na nire-request niya, tingnan nyo na lang, ghost project ba yung mga yan o hindi? Kasi kung may 25 billion na napupunta sa 100 billion na yan kay Bongbong Marcos at may napupunta kay Romualdez, sigurado substandard yung mga yan. 'Di ba? Kaya yan ang sinasabi natin sa inyo. Yan, so abangan ang part 3. Opo. Matinding ito. At araw-araw natin, mukhang araw-araw na maglalabas ito si Zaldico ng kanyang mga revelasyon, at araw-araw palagi ko magpapakita ito ng mga ebidensya. Ito ang totoong nagsasalita na may ebidensya. Maaaring gusto niyang iligtas yung sarili niya kasi nga demonyo pa rin yan.
utak niyan kriminal pa rin. Kaya talagang ililigtas niya yung sarili niya. Pero doon sa part na yon, hindi kami papayag. Maaring dyan kami papayag or dyan namin pakikinggan yung mga ebidensya mo laban dito sa mga magnanakaw sa Pilipinas, na mga nasa gobyerno, doon kami. Pero kasama ka doon, sir. Kung ako sa'yo, aamin ako. Rosaldi ko, alam ko napapanood mo to eh. Kasi alam ko nakikinig ka naman sa amin eh. Umamin ka na kasi ikaw naman ang least. Kumbaga, masarap naman na yung mga buhay nyo. Gumawa kayo ng kasalanan tapos gusto nyo, quits na. Porket nagsalita ka, quits na. Hindi yun ganon. It doesn't work that way. Kung ikaw ay isang kriminal at nabuhay ka ng isang kriminal, itatrato ka bilang isang kriminal. Yun yung dapat mong pagsisihan at pwede ka pang magbago, sir. Ngayon, kung ikaw ay magiging isang state witness dito because you are the least guilty, naniniwala kami, you are the least guilty dito sa pagnanakaw na ito. But you are not free from yung mga consequences na mga ginawa niyong pagnanakaw. Least guilty, yes. But not guilty. No, we are not gonna buy that. Kahit na maganda sinasabi mo dito, we're not that stupid para pumayag kami diyan sa mga pautot mo na wala akong natanggap diyan sa 100 billion na yan. Ang nakatanggap sila lang, nek-nek mo. O diyan masisira yung kredibilidad nung confession mo kapag ka nagsinungaling ka. O so wag ka na magsinungaling, sir. O magkita-kita tayo ulit sa susunod na vlog. Maraming salamat po. Marami pa tayong pag-uusapan sa susunod part 3. Abangan natin. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at